Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Martes sa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman sa ating patuloy na pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, ipinagkakaloob sa atin ang biyaya ng patnubay bilang ating gabay sa tuwina. Nawa, patuloy tayong magpaakay sa Espiritu Santong ipinadadala sa atin ng ating manunubos upang tayo madala sa kabutihan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, gawaan mo kami. Kristo, gawaan mo kami. Panginoon, gawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig.
na nagpatira pa sa harapan nina Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinumulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Magsitayo po ang lahat. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo. Pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo.
Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mas mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po ng ating mga bisitang pilgrims, muli po ang pagbati sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Death is but inevitable. Walang makapipigil sa kamatayan. At minsan sa buhay, mahirap tanggapin, quote-unquote, ang pag-alis. Kapag may mga umaalis na mahal sa buhay, kaibigan, o taong sandala natin, tila may takot at lungkot na pumapasok sa puso. Para bagang gusto nating sabihin, huwag ka munang umalis. Hindi pa ako handa. Hindi pa kami ready. O bakit ikaw? Bakit sa ganitong pagkakataon? Ganyan din ang naramdaman ng mga alagad ni Jesus. Nalungkot sila dahil sinabi ng Panginoon na siya ay aalis na. Ngunit kakaiba ang sinabi ni Jesus, mas mabuti para sa inyo na ako'y umalis. Bakit kaya ganoon? Paano naging mabuti ang pagkawala? Dahil ang pag-alis sa Jesus ay hindi ang katapusan. Ito'y daan upang dumating ang Espiritu Santo. Sa Ebanghelyong napakinggan po natin para sa araw na ito, ipinapangako ni Jesus ang pagdating ng patnubay, ng gabay. Ang Espiritu Santo ang magiging tagapagtanggol at gabay ng kanyang mga alagad. Kaya mahalagang tandaan, hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad nang walang kasama. Ipinadala niya ang Espiritu Santo upang manatili sa kanila kailanman. Ilang araw na po nating naririnig ang kwento ng Espiritu Santo na sinusugo ni Jesus para sa mga tao. At hanggang ngayon, kumikilos pa rin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Kapag tayo nalilito, ngunit may boses ng konsyensya na nagtutuwid sa atin, hindi Espiritu Santo yon. Kapag tayo mahina, ngunit nakakabangon pa rin, hindi Espiritu Santo yon. Kapag marunong tayong magpatawad kahit nasasaktan, Espiritu Santo ang naguudyok sa atin. Minsan, inihiling natin kay Lord na alisin niyo na po agad ang aking mga problema, hirap na ako. Ngunit kadalasan, hindi naman niya kaagad inaalis ang mga pagsubok. Sa halip, binibigyan niya tayo ng lakas upang harapin ang mga problemang ito. Ang likod ng lahat ng iyon ay Espiritu Santo. Siyang nagbibigay sa atin ng lakas kapag tayo nanghihina. Siyang nagiging liwanag natin kapag tayo nalilito. Siyang ating kapayapaan kapag puno ng takot ang ating mga puso. Kaya mga minamahal kong kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Pinakikinggan ko ba ang tinig ng Espiritu Santo? O mas malakas na ang boses ng galit? Mas malakas ang boses ng pride, ng inggit? Mas malakas na ba yung boses ng mga makamundong pagnanasa? Ang taong bukas sa Espiritu Santo ay unti-unting nagiging mas mapagpakumbaba, mas mapagmahal, at mas malapit sa Diyos. Sa mundong puno ng takot, ng kaguluhan, hindi tayo iniiwan ni Jesus na nag-iisa. Kasama natin ang Espiritu Santo, ang ating gabay, ang ating lakas, ang ating kaibigan sa paglalakbay ng pananampalataya. Kaya ngayong araw, simple lang,
ang maging laman ng ating pananalangin. O banal na Espiritu, gabayan niyo po kami. Turungan niyo kaming makinig sa Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo
para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan. Tis na malinaw, dagat na bagang, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Ang isa sa gawapong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang itinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos sa Amang, kaisa ng Espiritu
at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ikalima, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12, na magbihis gaya ni Santo Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan at ipadadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po, ang posting ng mga official entries, tunghayan at kumpletong mechanics sa ating Facebook page. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at tuwaran para sa ating mga kabataan. Ika-6, sa darating na Mayo 25 ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula Mayo 22 hanggang 24 sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo ng ating Hari at Manunubos. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po, tayo po'y sama-sama po sa panalangin.
Inaayahan kong pong tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathada. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpaldi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sabay-sabay po tayo sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Dadakilain magpakailanman. Alleluia. Tayo po ay magsiupo. Dumating ka sa bundok Siyon at sa lungsod ng Diyos na buhay. Alleluia. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon. At laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo'y ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dumating ka sa bundok Siyon at sa lungsod ng Diyos na buhay. Alleluia. Sa pagkawasak, Panginoon, ang buhay ko ay iningatan mo. Alleluia. Misa'y nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako'y masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin, di na makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala ay wawakasanan ng Diyos ang aking buhay.
Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumatagoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin. Dahil sa pagtitigdiyan sa itaas, Panginoon, sa kahirapan, ito'y ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito. Di mo binayaang mabulit sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama, na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo tayo umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa pagkawasak, Panginoon, ang buhay ko ay iniingatan mo. Alleluia. Dinalaw mo ang sangkalupaan at dinalhan ng ulan na nagbibigay buhay upang punuin ito ng kasaganaan. Alleluia. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yaong panalangin nila ay iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan. Silang mga pinili mo ay mapalad na tuturingan. Magala kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakas sa mga bundok tumatatag, dakilakat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugon ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw. Buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulat ang lupa, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayan na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno, matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dinalaw ko ang sangkalupaan at dinalhan ng ulan na nagbibigay buhay upang punuin ito ng kasaganaang Alleluia. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa Kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita.
Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Aleluya, aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat ako'y nabubuhay at kayo'y mabubuhay. Aleluya. Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay tayo po sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat tubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat ako'y nabubuhay at kayo'y mabubuhay. Aleluya. Ang walang bahid na kordero ng Diyos ay nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Pasalamatan natin ang Ama at wikain. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Bukal ng lahat ng buhay, alalahanin ang kamatayan at pagkabuhay ng kordero sa krus na matay. Pakinggan ang kanyang tinig habang siya'y nabubuhay, magpakailanman upang iadya sa kapahamakan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ngayon nalupig na ang lumang libadura ng kabuktutan at kasamaan. Naway manginain kami ng malinis na tinapay ng katapatan at katotohanan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ipagkaloob mo ngayon maisang tabi namin ng anumang tunggalian at inggitan at maipadama ang kalinga sa ibang nangangailangan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Idulot sa aming mga puso ang diwa ng mabuting balita ng kaligtasan upang kami tumahak sa landas ng iyong mga utos ngayon at magpakailanman. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tanawin nawa namin may pag-asa ang aming pagkabuhay sapagkat bilang mga anak, kami iyong hinirang at ipinauli ang galak ng aming kabataan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad iyong sa iyong simbahan. Salamat po.